Isang basag na plato, isang malupit na sumpa mula sa biyenan, at ang tahimik na pagtanggap ni Aliana habang ang asawa niya ay nasa piling ng iba. Ang kanyang mga binti ay nananatiling walang buhay sa wheelchair, ngunit sa ilalim ng bawat hapdi may nabubuong apoy. Hanggang kailan magtitiis ang isang babaeng itinuring na basura ng mismong pamilyang pinagsilbihan niya? Wala kang silbi. Kung hindi ka lang sana na aksidente, hindi sana ganito ang buhay namin ngayon. Basura ka na lang sa bahay na to, Aliana. Ang bawat salita ni Doña Consuelo ay parang latigo na humahampas sa katahimikan ng salas. Sa sahig, nakakalat ang mga piraso ng mamahaling seramikang plato na aksidenteng nabitawan ni Aliana. Habang nakaluhod ang kanyang mga binti na wala ng lakas, dahan-dahan niyang pinulot ang bawat bubog. Ang bawat kanti ng matatalim na gilid sa kanyang balat ay mas matindi pa ang hapdi kaysa sa mga salitang binitawan ng kanyang biyenan. Sa bawat pagdampot niya, nagkukulay pula ang kanyang mga daliri, ngunit mas pinili niyang manahimik. Sa di kalayuan, nakaupo si Marco sa sofa, abala sa pag-type sa kanyang telepono. Ang liwanag ng screen ang tanging nagbibigay ng ningning sa kanyang mukha, habang ang mga labi nito ay unti-unting nakakurba sa isang ngiting hindi kailanman nakita ni Aliana sa loob ng maraming buwan. Hindi man lang siya nilingon ng asawa. Para kay Marco, ang babaeng nasa sahig at naglilinis ng mga bubog ay isa na lamang anino, isang bahagi ng gamit sa bahay na sira na at kailangan na lamang itapon. Ramdam ni Aliana ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang kanyang dibdib ay tila pinipiga ng isang malaking kamao. Masakit, mahirap huminga, at punong-puno ng mga tanong na hindi niya kayang ibigkas. Tumingala siya ng bahagya, umaasang makakakita ng kahit katiting na awa sa mga mata ni Marco. Ngunit ang natanggap lamang niya ay ang malamig na pagtalikod nito patungo sa kanilang silid. Dala ang teleponong tila mas mahalaga pa sa kanyang buhay. Naiwan siyang mag-isa sa dilim ng salas. Ang tanging naririnig lamang niya ay ang mabigat na tibok ng kanyang sariling puso na sumasabay sa dahan-dahang pagpatak ng kanyang luha sa sahig. Pinisil niya ang isang piraso ng bubog hanggang sa bumaon ito sa kanyang palad. Hinahayaan ang sakit na magsilbing paalala na siya ay naririto pa, na siya ay tao pa rin. Sa gitna ng lahat ng ito, isang mapait na kaisipan ang bumulabog sa kanyang isipan. Hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagtrato sa kanya na parang isang basahan sa sarili niyang tahanan. At kung ang taong nangako sa harap ng altar na mamahalin siya sa hirap at ginhawa ay siya na ngayong dahilan ng kanyang pagdurusa, may natitira pa nga bang dahilan para siya ay lumaban? Nakatitig lamang si Aliana sa maliit na bahid ng dugo sa sahig. Ang kulay pula nito ay tila isang babala sa kanyang nararamdaman na kahit ang kanyang katawan ay pagod na at sumusuko na, may init pa rin sa loob niya na pilit na nanlaban. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili gamit ang mga braso, pilit na iniusod ang kanyang wheelchair na nakaparada sa gilid ng mesa. Bawat galaw ay isang laban, bawat pag-angat ng kanyang bigat ay isang paalala ng kanyang kahinaan. Ngunit wala siyang choice, kundi ang magpakatatag. Sa kusina, narinig niya ang mahihinang halakhak ni Doña Consuelo na kausap ang kanyang tiyahin sa telepono. Swerte na nga si Aliana dahil kinupkop pa rin namin siya sa kabila ng pagiging inutil niya. Kung wala ang perang dala niya noon, matagal na namin siyang itinaboy. Ang bawat salita ay parang kutsilyong humahawi sa puso ni Aliana. Ang perang tinutukoy ng biyenan ay ang ipon na galing sa kanyang mga magulang. Ang perang ipinagkatiwala niya kay Marco nung nagsisimula pa lamang silang magtayo ng kanilang pamilya. Hindi niya akalaing ang pagmamahal na ibinigay niya ang siya ring gagamitin nila para ipako siya sa krus ng kahihiyan. Pumasok siya sa kwarto ng tahimik. Nakita niya si Marco na nakahiga na, nakatalikod sa kanya. Ang hangin sa loob ng silid ay mabigat.
puno ng amoy ng pabango na hindi sa kanya. Isang halimuyak na pamilyar at nakakasakit sa damdamin. Hindi na kailangang magtanong ni Aliana. Ang bawat gabi, ng pag-alis ni Marco, ang bawat lihim na mensahe, at ang bawat malamig na pagtrato ay sapat na patunay. Humiga si Aliana sa gilid ng kama. Pinanatili ang distansya. Pikit ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isipan ay gising na gising. Sa ilalim ng kanyang unan, nandoon ang liham mula sa law firm na natanggap niya kaninang umaga. Isang liham na nagsasabing ang lahat ng ari-arian at kumpanyang ipinangalan niya kay Marco ay unti-unti nang nauubos dahil sa mga maling desisyon at bisyo nito. Isang tanong ang paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan habang nakatingin sa kisame. Kung malaman kaya ni Marco na ang kumpanyang ipinangalan niya rito ay hindi naman talaga pagmamay-ari ng pamilya niya, kundi isang trap ng kanyang mga magulang para subukin ang katapatan ng mapapangasawa, paano kaya magbabago ang lahat? Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon. Ang ganti ay hindi minamadali. Ito ay iniluluto sa apoy ng pasensya, abu at pagmamasid. Aliana, ang malamig na tawag ni Marco, hindi pa rin humaharap. Huwag mo na akong gisingin bukas. May mahalaga akong pupuntahan. Siguraduhin mong nasa mesa ang agahan bago mag-alas 8. Huwag kang maging pabigat. Nanatiling tahimik si Aliana. Pinigilan niya ang kanyang hininga upang hindi marinig ang kanyang paghikbi. Sa dilim, isang pangako ang binuo niya sa kanyang sarili. Ang babaeng inaalipusta nila ngayon ay hindi na magtatagal na magiging biktima. Isang araw, ang bawat luhang pumatak ay magiging dahilan ng kanilang pagbagsak. At sa pagpikit ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang isang kakaibang kalmado. Ang sakit ay naging kapangyarihan. Habang papalabas ng pinto si Marco, tumigil ito sa tapat ng salamin sa hallway at inayos ang kanyang buhok. Hindi niya napansin na sa likod niya, nakamasid si Aliana. Ang bawat kilos ng asawa ay tila isang bukas na libro para sa kanya ngayon. Noong mga nakaraang buwan, ang bawat pag-alis ni Marco ay nagdudulot ng matinding pag-aalala at kaba sa dibdib ni Aliana. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang nararamdaman kundi ang malamig na determinasyon. Aliana, ano pang tinutunganga mo riyan? Hugasan mo na ang mga pinagkainan. Napakatamad mo na talaga. Sigaw ni Doña Consuelo mula sa sala habang patuloy na naglilipat ng channel sa telebisyon. Hindi sumagot si Aliana. Naglakad siya patungo sa lababo. Ang tunog ng gulong ng kanyang wheelchair ay tila isang ritmo ng isang nagbabagong kapalaran sa loob ng tahimik na bahay. Sa bawat pagbukas niya ng gripo, ang tubig ay dumadaloy nang tuloy-tuloy. Hinuhugasan ang mga plato na ginamit ng mga taong nagtataksil sa kanya sa ilalim ng sarili niyang bubong. Sa gilid ng lababo, nakatago ang isang maliit na notebook kung saan nakasulat ang bawat petsa at oras ng pag-alis ni Marco. Hindi lang siya basta asawang naghihintay, siya ay isa ng mambabatas ng sarili niyang hustisya. Sa bawat numero at pangalang nakasulat, unti-unting nabubuo ang puzzle ng pagtataksil ni Marco. Ang pangalang Elena ay hindi na lang basta pangalan. Ito ang susi sa pagkawasak ng ilusyon na binuo ni Marco. Pagkalapit ni Manang Lita, dahan-dahan itong inilagay ang isang maliit na piraso ng papel sa bulsa ng apron ni Aliana. Huwag kang mag-alala, Aliana. May mga taong handang tumulong sa'yo na hindi mo akalain. Ang totoong may-ari ng lahat ng ito ay ikaw, hindi sila. Napahinto si Aliana sa paghuhugas. Tumingin siya sa bintana kung saan ang sikat ng araw ay tumatagos sa mga kurtinang dati niyang pinili ng may pagmamahal. Ngayon, ang liwanag na yon ay tila nagpapaliwanag sa bawat dumi at pagkakamali na naganap sa loob ng pamilyang ito. Hindi na siya ang Aliana na magmamakaawa para sa pagmamahal. Ang babaeng nasa harap ng lababo ngayon ay isang taong handang maghintay, handang magmasid, at higit sa lahat,
handang gumanti. Isang mensahe ang pumasok sa kanyang lumang telepono. Isang maikling mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Ang unang bahagi ng pagbagsak ay magsisimula sa susunod na business meeting. Maghanda ka. Pinatay ni Aliana ang gripo. Ang katahimikan sa loob ng kusina ay naging napakabigat. Ngunit sa loob niya, isang bagyo ang unti-unting nabubuo. Hindi siya natatakot dahil alam niya, sa bawat pagkakamali ni Marco, lalong lumalapit ang oras ng kanyang paglaya. Ano ang hawak mo? Sigaw ni Doña Consuelo habang mabilis na inagaw ang lumang telepono mula sa kamay ni Aliana. Ang matatalim na kuko ng matanda ay humiwa sa balat ng dalaga, ngunit hindi man lang kumurap si Aliana. Wala po, Nay. Naghahanap lang ako ng panawagan para sa aking gamot. Sagot ni Aliana na may kasamang panginginig ng boses, isang pagpapanggap na perpekto para sa isang taong itinuturing nilang mahina. Tumawa ng malakas si Doña Consuelo. Gamot! Sayang lang ang pera namin sa'yo. Para ka lang basyong lata na nakaharang sa daan. Huwag kang mag-aksaya ng panahon sa telepono kung wala ka namang silbi sa mundong ito. Nang tumalikod ang biyenan, mabilis na naglakad si Aliana patungo sa kusina. Sa bawat pagpihit ng gulong ng kanyang wheelchair sa sahig na kahoy, nararamdaman niya ang matinding galit na unti-unting nagiging lamig sa kanyang mga ugat. Sa loob ng maliit na bulsa ng kanyang apron, nakatago ang isang maliit na memory card na ibinigay ni Manang Lita. Ang kaisa-isang koneksyon niya sa mga dokumentong magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Marco. Gabi na nang dumating si Marco. Amoy alak ito at bakas sa kanyang gusot na polo, ang pagod ng isang taong nalulunod sa sariling mga pagkakamali. Pagpasok niya, ibinato niya ang kanyang pitaka sa sofa. Wala na naman ang kita sa kumpanya. Niloloko ako ng mga kasosyo ko. Sigaw nito. Hindi tumingin si Aliana. Hinaplos niya ang kanyang mga binti na wala nang nararamdaman. Isang paalala na ang lahat ng pagdurusa niya ay nagsimula sa araw na nawala ang kanyang kakayahang maglakad. Marco, hayaan mo na. Magpahinga ka muna. Bukas ay panibagong araw. Malambing niyang wika. Ang boses ay sadyang ginawa niyang mahina at mapagkumbaba. Napatingin si Marco sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pagkamuhi. Huwag mo akong pakialaman, Aliana. Kung hindi dahil sa katangahan mo, hindi sana ako nagigipit ngayon. Sana nga ay hindi na lang tayo nagpakasal. Sa gitna ng kanyang pagsigaw, nahulog ang isang papeles mula sa kanyang bulsa. Isang kasunduan sa pagbenta ng isang lupain na pag-aari ng mga magulang ni Aliana. Nanlaki ang mga mata ng babae. Hindi lang pala pagnanakaw ang ginagawa ni Marco. Ibinebenta na nito ang tanging alaala na iniwan ng kanyang yumaong ama. Kung mawawala sa akin ang lahat, sisiguraduhin kong wala kang matitira. Ang huling banta ni Marco bago ito pumasok sa kwarto at padabog na isinara ang pinto. Naiwan si Aliana sa dilim. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay tila isang tambol ng digmaan. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtataksil ng mong asawa. Ito na ay tungkol sa proteksyon ng kanyang dangal at ng legacy ng kanyang pamilya. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang lahat. Ang bawat luhang pumatak ay isang pangako na ang susunod na iiyak ay hindi na siya, kundi ang mga taong nagtangkang pumatay sa kanyang pagkatao. Ang bawat segundo sa loob ng opisina ni Marco ay tila isang oras. Ang hangin ay mabigat, puno ng amoy ng tabako at mamahaling pabango na hindi sa kanya. Mabilis na ipinasok ni Aliana ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa. Hinahanap ang anumang ebidensya na maaring makapagdiin sa asawa. Sa bawat pagbukas niya ng mga drawer, ang tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyong humahampas sa kanyang dibdib. Nang makuha niya ang file na naglalaman ng mga transaksyon ni Elena, halos mapaatras siya. Hindi lang pala ito basta sekretarya. Si Elena ang proxy na ginagamit ni Marco para ilipat ang pera sa ibang bansa. Sa bawat pahina,
Ang mga numero ay nagpapakita ng isang malawak na network ng pandaraya. Biglang bumukas ang pinto. Ang tunog ng mga yabag ay pamilyar at nakakatakot. Si Marco. Ano ang ginagawa mo sa loob ng opisina ko? Ang boses nito ay malamig, puno ng pagdududa. Agad na itinago ni Aliana ang file sa likod ng kanyang wheelchair. Linisin ko lang sana ang mga alikabok, Marco. Hindi ba yun ang trabaho ko rito? Sagot niya. Ang boses ay sadyang ginawa niyang malambot at puno ng pagsusumamo. Lumapit si Marco. Ang kanyang anino ay bumabalot sa maliit na katawan ni Aliana. Huminto siya sa harap nito at dahan-dahang hinawakan ang baba ng asawa. Tinitingnan mo ba ang mga gamit ko? Huwag mong subukang lokohin ako, Aliana. Alam mong wala kang kakayahan para kalabanin ako. Tumingin si Aliana sa mga mata ni Marco. Sa loob ng kanyang isipan, ang bawat sakit at kahihiyang dinanas niya ay nagiging isang matalas na sandata. Bakit naman kita lolokohin, Marco? Alam mo namang ikaw lang ang meron ako. Sagot niya nang may kasamang matamis na ngiti na hindi abot sa kanyang mga mata. Binitawan siya ni Marco nang may kasamang pag-irap at padabog na lumabas ng kwarto. Naiwan si Aliana na humihingal. Ang mga kamay ay nanginginig sa takot, ngunit sa kanyang mga labi ay may isang maliit na ngisi ng tagumpay. Nakuha niya ang kailangan niya. Sa kabilang banda, si Doña Consuelo ay nakatayo sa labas ng pintuan. Ang kanyang mga mata ay nakakulit sa bawat galaw ni Aliana. Hindi niya alam kung ano ang nakuha ng kanyang manugang, ngunit alam niyang may nagbago. Ang dating Aliana na marunong lang umiyak ay unti-unti nang naglalaho at ang babaeng pumalit ay tila mas mapanganib kaysa sa inaasahan nila. Magbabantay ako, bulong ng matanda sa sarili. Hindi ko hahayaang masira ng babaeng ito ang planong pinaghirapan ko. Ang bahay ay puno ng ingay. Mula sa sala, ang boses ni Doña Consuelo ay umaalingaw-ngaw, puno ng galit at pagdududa. Saan napunta ang pera, Marco? Bakit kailangang ibenta ang lupain ng pamilya ni Aliana kung kumikita ang kumpanya? Nakatayo si Aliana sa dulo ng pasilyo, nakasilip sa likod ng kurtina. Pinapanood niya ang pagbabagong anyo ng kanyang asawa. Mula sa pagiging mapagmataas, ngayon ay tila isang batang nahuling nagnanakaw. Nay, ang hirap ng negosyo ngayon. Kailangan ko ng puhunan. Sagot ni Marco. Ang boses ay puno ng desperasyon. Habang nagtatalo ang dalawa, dahan-dahang lumabas si Aliana patungo sa kanilang hardin. Doon, hinihintay siya ng isang lalaking may dalang maleta. Mabilis niyang pinirmahan ang mga dokumento na ibinigay nito, mga papel na magbabalik ng kapangyarihan sa kanyang kamay. Sa bawat pirma, nararamdaman niya ang unti-unting pagbawi sa kanyang buhay. Pagbalik niya sa loob ng bahay, sinalubong siya ni Elena. Ang babaeng ito ay tila isang ahas na gumagapang sa loob ng kanilang tahanan. Lumapit si Elena sa kanya. Ang amoy ng pabango nito ay nakakahilo at mapanghamon. Akala mo ba nakatago ka? Alam ko kung ano ang ginagawa mo, Aliana. Bulong nito nang may mapanirang ngiti. Tumingin si Aliana sa mga mata ni Elena ng diretsyo, walang bahid ng takot o pangamba. Sa loob ng ilang buwan, natutunan niya ang sining ng pagtatago ng damdamin. Ang babaeng dati ay umiiyak, sa bawat saktan ay wala na. Ang nakaharap ngayon kay Elena ay isang babaeng may malinaw na layunin. Ang totoo ay parang apoy, Elena. Sagot ni Aliana. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Hindi mo ito mapipigilan kapag nagsimula na itong lumamon. Umalis si Elena nang may halong inis. Hindi makapaniwala sa tapang ng babaeng dati ay itinuturing nilang basahan. Pagtalikod ng babae, huminga ng malalim si Aliana. Alam niyang ito na ang simula ng katapusan para sa kanila. Ang pader na pinaghirapan nilang itayo para ikulong siya ay unti-unti nang nagkakaroon ng mga bitak at siya ang mismong humahawak ng martilyong wawasak dito. Ang lamig ng gabi ay tumatagos sa bintana. Ngunit sa loob ng kwarto, ang tensyon ay parang kumukulo.
Hawak ni Marco ang isang makapal na dokumento. Pirmahan mo ito, Aliana. Para ito sa kinabukasan natin. Huwag kang tanong ng tanong. Pirmahan mo na lang. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at pagkasabik. Hindi na niya napansin ang bahagyang pagnginig ng kamay ni Aliana habang inaabot ang bolpen. Para kay Marco, ang babaeng ito ay nananatiling uto-uto. Isang taong kayang diktahan ng ilang matatamis na salita. Marco, natatakot ako. Bulong ni Aliana. Ang kanyang mga mata ay pilit na pinamumugaran ng luha. Sigurado ka bang para ito sa atin? Oo, huwag ka nang makulit. Singhal ni Marco. Inilapat ni Aliana ang papel sa ibabaw ng mesa. Ang dokumentong nakalapat ay mukhang katulad ng binigay ni Marco. Ngunit sa katotohanan, ito ay isang lihim na kasunduan na inihanda ng mga abogado ni Aliana. Sa isang iglap, ang pagpirma ni Marco ay nangangahulugan ng paglipat ng lahat ng kanyang pananagutan at utang sa kanyang sariling pangalan. Hiwalay na sa ari-arian ni Aliana. Nang marinig ang paglapat ng pluma sa papel, naramdaman ni Aliana ang isang kakaibang ginhawa. Ang bawat kurba ng pirma ni Marco ay parang isang kadena na unti-unting pumupulupot sa kanyang leeg. Ayan na, tapos na. Wika ni Marco matapos pirmahan ang papel nang hindi man lang binabasa ang nilalaman. Sa susunod na buwan, tayo na ang pinakamayaman sa lungsod. Umalis si Marco nang may malaking ngisi. Dala ang papel na akala niya ay magliligtas sa kanya. Ngunit sa katunayan, ito ang maglalaglag sa kanya sa bangin. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang inayos ni Aliana ang kanyang upo. Ang luha sa kanyang mga mata ay naglaho, napalitan ng isang malamig at matalim na paningin. Kinuha niya ang dokumento at maingat na itinago sa loob ng kanyang wheelchair sa isang lihim na kompartimento na hindi kailanman mapapansin ng sinuman. Mananglita, tawag niya sa matandang kasambahay. Ihanda mo na ang lahat. Bukas, sa harap ng lahat, ipapakita ko na hindi ako ang basahang akala nila. Sa kabila ng pader, narinig nila ang mahinang pagtatalo ni na Doña Consuelo at Elena. Ang ingay ng kanilang pag-aaway ay musika sa pandinig ni Aliana. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na mapipigilan. Bukas, ang bawat kasinungalingan ay mabubura ng katotohanan. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara, ang pawis ay umaagos sa noo ni Aliana. Ang bawat hininga niya ay mabigat, tila may nakadagan sa kanyang dibdib habang sinusubukan niyang iangat ang kanyang kanang paa. Huminga ka ng malalim, Aliana. Kaya mo yan. Isipin mo ang dahilan kung bakit mo ito ginagawa. Bulong ni Dr. David habang dahan-dahang pinipiga ang mga kalamnan sa kanyang binti. Ang sakit ay hindi lang basta pisikal. Ito ay parang apoy na gumagapang mula sa kanyang mga paa patungo sa kanyang utak. Sa bawat tusok ng karayom ng acupuncture, naaalala ni Aliana ang gabing iyon, ang gabi ng aksidente. Ang ingay ng nagbabanggaan na sasakyan, ang amoy ng usok, at ang malamig na mukha ni Marco habang tinatakasan siya sa loob ng umuusok na sasakyan. Marco! Tulungan mo ako! Ang huling sigaw niya noon, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagtakbo ng kanyang asawa palayo. Iniwan siyang mag-isa sa bingit ng kamatayan. Ug! Isang mahinang daing ang lumabas sa mga labi ni Aliana. Ginalaw niya ang kanyang maliit na daliri sa paa. Isang napakaliit na galaw, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamalaking tagumpay. Napakahusay, Aliana. May reaksyon ng iyong mga nerve, hindi ka permanenteng paralisado. Ang takot at ang stress ang pumipigil sa iyo para makalakad muli. Nakangiting wika ni Dr. David habang pinupunasan ang pawis sa noo ng dalaga. Salamat, David. Hindi ko ito malilimutan. Bulong ni Aliana habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang paa sa kama. Nang sumunod na umaga, pumasok si Doña Consuelo sa silid ng walang katok-katok. Ang kanyang mukha ay puno ng hinala habang pinagmamasdan ang bawat sulok ng kwarto.
Huminto ang kanyang tingin sa sahig, malapit sa gilid ng kama kung saan may maliit na bakas ng basang sapatos. Ginalaw niya ang kanyang tingin sa ilalim ng kama at may nakitang isang makintab na bagay. Nang pulutin niya ito, nakita niya ang isang mamahaling kuy ng Amerikana na may kakaibang disenyo. Sino ang pumasok dito kagabi, Aliana? Ang boses ng matanda ay matalim, parang kutsilyong handang sumaksak. Huwag mong sabihing nagdadala ka ng ibang lalaki sa loob ng bahay ng anak ko. Tumingin si Aliana sa kanyang biyenan. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Nay, baka kay Marco po yan. Alam niyo naman kung gaano karaming tao ang pumapasok at lumalabas sa kwarto niya nitong mga nakaraang araw. Sagot niya ng may malamig na kapayapaan. Napatitig si Doña Consuelo, hindi alam kung paniniwalaan ang manugang o hindi. Ngunit ang lalong nagpakaba sa kanya ay ang kakaibang lakas na nakikita niya ngayon sa mga mata ni Aliana. Isang lakas na dati ay wala roon. Ang bawat tibok ng puso ni Aliana ay tila naging mabilis na takbo ng isang kabayong natatakot. Nakatayo si Dr. David sa tabi ng bintana, habang ang anino nito ay sumasayaw sa dingding. Ang hawakan ng pinto ay dahan-dahang umiikot, lumilikha ng isang maliit na tunog na parang hudyat ng nalalapit na panganib. Aliana, buksan mo ito! Ang sigaw ni Marco mula sa labas. Puno ng galit at amoy alak ang boses nito, isang indikasyon na ang kanyang isipan ay nilalamon na ng selos at hinala na itinanim ni Aliana kanina. Mabilis na itinuro ni Aliana ang likod ng malaking kurtina sa gilid ng cabinet. Walang ingay na pumasok doon. Si Dr. David, pinipigilan ang kanyang paghinga habang pinapakiramdaman ang bawat galaw sa loob ng silid. Nang bumukas ang pinto, pumasok si Marco na gulo-gulo ang buhok at namumula ang mga mata. Lumapit siya sa kama ni Aliana at hinawakan ng mahigpit ang kanyang balikat. Sino ang lalaking kasama ni Elena? Sabihin mo sa akin, Aliana, may alam ka ba? Ang sakit ng pagkakahawak ni Marco ay nagdulot ng hapdi sa balat ni Aliana, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang asawa nang may halong lungkot at awa, isang acting na kayang linlangin kahit ang pinakamatalas na isipan. Marco, nasasaktan ako. Bulong niya habang ang mga mata niya ay nagsisimula ng mabasa ng luha. Wala akong alam. Nakita ko lang po silang may kausap na lalaki sa tapat ng opisina mo noong nakaraang linggo. Akala ko ba ay kasosyo mo yon sa negosyo? Binitawan ni Marco si Aliana nang marahas dahilan upang mapahiga ito sa kama. Walang hiya. Niloloko nila ako. Kinuha nila ang pera ko. Sigaw ni Marco habang sinasabunutan ng sarili sa gitna ng silid. Hindi na napansin ni Marco ang paligid. Mabilis siyang lumabas ng kwarto, padabog na isinara ang pinto upang harapin ang kanyang mga tauhan sa telepono. Nang matiyak na ligtas na ang lahat, dahan-dahang lumabas si Dr. David sa likod ng kurtina. Tumingin siya kay Aliana ng may paghanga. Napakatalas ng iyong isipan, Aliana. Ngunit mag-ingat ka. Ang galit ni Marco ay parang ligaw na apoy. Maaari kanyang madamay kapag tuluyan na siyang nasira. Ngumiti ng bahagya si Aliana. Hayaan mo siyang masunog sa sarili niyang apoy, David. Ako naman ang magpapanood sa kanyang pagkabukas. Dahan-dahang hinawakan ni Aliana ang kanyang binti. Ramdam niya ang init na dumadaloy doon. Isang buhay na unti-unting bumabalik. Hindi na siya magtatagal sa upuang ito. Ang kanyang mga paa, na dati ay itinuring na basura, ay siyang tatapak sa dangal ng mga taong umalipusta sa kanya. Ang bawat sigaw na nanggagaling sa sala ay tila isang matalim na tunog na bumabasag sa katahimikan ng gabi. Nakaupo si Aliana sa kanyang wheelchair sa madilim na bahagi ng hallway. Hawak ang kanyang telepono. Ang pulang ilaw ng recording app ay patuloy na kumukurap, kumukuha ng bawat salita ng pagtataksil at kasakiman. Wala kang utang na loob, Elena. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo sa likod ko? Ang bulyaw ni Marco.
Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ako pa ang walang utang na loob? Ganti ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng panginginig at pagkasuklam. Sino ang naglipat ng pera mula sa kumpanya ni Aliana para ipangalan sa'yo? Sino ang gumawa ng paraan para hindi malaman ng mga awtoridad ang mga ilegal mong transaksyon? Ako, Marco. Ako. Sa tabi nila, nakatayo si Doña Consuelo na may hawak na pamaypay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin kay Elena. Umalis ka sa bahay na ito, babaeng Makati. Wala kang mapapala rito. Ang anak ko ang nagmamay-ari ng lahat ng ito, hindi ikaw. Isang malakas na sampalang bumasag sa hangin. Napasandal si Elena sa gilid ng mesa. Hawak ang kanyang pisngi na mabilis na namumula. Ang galit sa kanyang mga mata ay naging isang matinding pagnanais na makaganti. Maghanda ka, Marco. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Isasama kita sa impyerno. Ang huling banta ni Elena bago ito mabilis na tumakbo patungo sa pinto. Ngunit bago siya tuluyang makalabas, napahinto si Elena. Ang kanyang mga mata ay dumapo kay Aliana na tahimik na nakamasid sa dilim. Ang kakaibang lamig sa mga mata ni Aliana ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa puso ng sekretarya. May kakaiba sa manugang na ito na dati ay umiiyak lang sa sulok. Nang makaalis si Elena, dahan-dahang ibinaba ni Aliana ang kanyang telepono. Ang bawat salita, bawat pag-amin ng kanilang mga krimen ay ligtas na nakatago sa kanyang digital drive. Tumingin siya sa kanyang mga paa na muling nakaramdam ng kaunting lakas. Malapit na, bulong ni Aliana sa sarili habang ang tunog ng hangin sa labas ay tila sumasang-ayon sa kanyang plano. Ang bawat isa sa inyo ay magbabayad sa bawat patak ng aking luha. Ang bawat segundo ng pagtayo ay tila isang milagro para kay Aliana. Habang ang dalawang kamay niya ay nakahawak sa mga bisig ni Dr. David, naramdaman niya ang unti-unting pagbabalik ng lakas sa kanyang mga tuhod. Ang panginginig ng kanyang mga binti ay hindi na dahil sa panghihina, kundi dahil sa panibagong buhay na gumagapang sa kanyang mga kalamnan. Isang hakbang pa, Aliana. Dahan-dahan. Ang bulong ni David, ang boses nito ay puno ng pag-aalaga at pag-asa. Nang maramdaman niyang kaya na niyang tumayo ng mag-isa, dahan-dahan niyang binitawan ang mga kamay ni David. Sa loob ng 10 segundo, nanatili siyang nakatayo nang tuwid sa ilalim ng liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang puso ay napuno ng nag-uumapaw na galak. Ang mga luha ng tagumpay ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon ng panghihina at pagod, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni David. Ito ay isang maikling sandali ng kapayapaan, isang yakap ng pasasalamat na walang halong dumi ng mundong labas. Salamat, David. Kung wala ka, baka sumuko na ako. Bulong niya sa gitna ng katahimikan. Narito ako para sa iyo, Aliana. Palagi. Sagot ni David habang dahan-dahang inaayos ang buhok ng dalaga. Kinabukasan, ang bahay ay muling napuno ng tensyon. Pumasok si Marco sa silid ni Aliana na may dalang mga papel. Ang kanyang mukha ay namumutla at puno ng pawis. Bakit hindi ko ma-access ang account mo? Anong ginawa mo sa mga dokumento ng bangko? Ang pasigaw niyang tanong habang ibinabato ang mga papel sa ibabaw ng kama. Tumingin si Aliana sa kanya ng may inosenteng muka. Pilit na ipinapakita ang takot na dati niyang nararamdaman. Hindi ko alam, Marco. Baka may problema lang sa sistema ng bangko. Alam mo namang wala akong alam sa mga ganyang bagay mula noong naaksidente ako. Gumalaw ang panga ni Marco sa galit, ngunit wala siyang magawa dahil sa kawalan ng ebidensya. Padabog siyang lumabas upang tawagan ang kanyang manager sa bangko. Sa kabilang dako, sa labas ng bahay, nakatayo si Manang Lita sa gilid ng library. Habang nagpupunas ng mga libro, napansin niya ang isang maliit na pulang ilaw sa ilalim ng desk ni Marco. Nang silipin niya ito, nakita niya ang isang maliit na kamera na nakatago sa dilim
Diyos ko! Ang bulong ng matanda habang mabilis na tinatakpan ng kanyang bibig upang hindi makalikha ng ingay. Bago pa man niya matanggal ang aparato, narinig niya ang tunog ng sasakyan ni Marco na papasok sa gate. Ang pulang ilaw ng kamera ay patuloy na kumukurap, tila isang mata ng demonyo na nagmamasid sa bawat lihim na nagaganap sa loob ng bahay na ito. Ang bawat segundo sa loob ng silid ay tila nagiging mas mabagal. Ang pulang ilaw ng maliit na kamera sa ilalim ng desk ay patuloy na kumukurap. Ngunit ngayon, hindi na ito isang banta para kay Aliana. Ito ay isa ng sandata. Huwag mong galawin, Mananglita. Ang mahinang utos ni Aliana habang pinapakiramdaman ang bawat galaw sa labas. Hayaan mong manood ang ahas sa sarili niyang palabas. Sa tulong ng isang simpleng application sa kanyang telepono na ipinadala ni Dr. David, mabilis nilang natunton ang koneksyon ng kamera. Ang IP address ay nagtuturo sa isang apartment sa tapat ng kumpanya, ang tirahan ni Elena. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Aliana. Ang desperasyon ni Elena ay nagtulak dito sa isang mapanganib na laro. Humarap si Aliana sa direksyon ng nakatagong kamera. Dahan-dahan niyang itinayo ang kanyang sarili mula sa wheelchair. Ang kanyang mga binti, bagaman nanginginig pa ng bahagya, ay nakatayo ng matatag. Gumawa siya ng 2 hakbang pasulong. Tinitiyak na ang kanyang bawat galaw ay malinaw na makikita sa screen ni Elena. Ngunit bago pa man makaramdam ng tagumpay ang nanonood, biglang hinayaan ni Aliana na manghina ang kanyang mga tuhod at bumagsak siya sa sahig nang may kasamang reaksyon ng matinding sakit sa mukha. Sa kabilang dako ng lungsod, napabangon si Elena mula sa kanyang higaan habang nakatitig sa screen ng kanyang telepono. Namumutla ang kanyang mukha. Hindi maaari. Nakatayo ba siya o guni-guni ko lang? Ang bulong nito habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit nang makita niyang muling gumapang si Aliana, pabalik sa wheelchair habang umiiyak, huminga ng malalim si Elena. Isang tinalong lumpo, walang silbi. Ngunit ang hinala ay hindi basta-basta nawawala. Gabi na nang magising si Aliana dahil sa isang kakaibang pakiramdam. Ang hangin sa loob ng kanyang kwarto ay naging mas malamig at ang amoy ng pamilyar na pabango ay muling pumasok sa kanyang pang-amoy. May isang tao sa loob ng kanyang silid. Sa ilalim ng gabi, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang anino ay dahan-dahang yumuko at ang isang kamay na may mahahabang kuko ay unti-unting lumalapit sa kanyang mukha. Ang tibok ng puso ni Aliana ay bumabilis, ngunit pinanatili niyang pikit ang kanyang mga mata. Naghihintay ng tamang sandali para kumilos. Sino ka? Ang bulong sa kanyang isipan habang ang lamig ng kamay ng estranghero ay nagsisimula nang dumampi sa kanyang balat. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging naririnig na tunog ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame at ang mabilis na paghinga ni Elena. Ang kanyang kamay, na malamig tulad ng yelo, ay dahan-dahang lumalapit sa mukha ni Aliana. Target niya ang ilalim ng unan kung saan alam niyang nakatago ang telepono. Sa isang iglap, bago pa man madampi ng mga daliri ni Elena ang tela, mabilis na umangat ang kanang kamay ni Aliana at hinawakan ng napakahigpit ang manikyuradong pulso ng kalaban. Ang lakas ng pagkakahawak ni Aliana ay tila isang bakal na sipit, matatag, walang panginginig, at puno ng galit. Dahan-dahang imulat ni Aliana ang kanyang mga mata. Sa dilim, ang kanyang mga pupil ay kumislap na parang isang pusang nag-aabang ng biktima. Ano ang ginagawa mo sa aking kwarto, Elena? Ang kanyang boses ay isang bulong, ngunit may talas na kayang pumutol ng bakal. Bitawan mo ako, lumpo! Ang pabulong na sigaw ni Elena habang sinusubukang bawiin ang kanyang kamay. Ngunit nagulat siya sa lakas ng braso ni Aliana. Ang babaeng akala niya ay mahina ay may hawak na hindi kapani-paniwalang puwersa. Huwag kang sumigaw.
Ang malamig na babala ni Aliana. Dahil sa sandaling lumabas ang boses mo, ang security alarm na direktang nakakonekta sa istasyon ng pulisya ay tutunog. Gusto mo bang magpalipas ng gabi sa selda dahil sa pagnanakaw? Sa takot na mahuli, marahas na iniwas ni Elena ang kanyang buong katawan at itinulak si Aliana pabalik sa kama. Habang bumabagsak si Aliana, mabilis niyang naabot ang strap ng mamahaling bag ni Elena. Sa lakas ng hatak, napigtas ang strap at naiwan ang bag sa kamay ni Aliana habang si Elena ay mabilis na tumakbo patungo sa bintana at tumalon palabas sa dilim ng gabi. Humihingal na naupo si Aliana sa kama. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis sa dibdib. Sa kanyang kandungan, naroon ang bag ni Elena. Nang buksan niya ito sa ilalim ng liwanag ng screen ng kanyang telepono, tumambad sa kanya ang isang makapal na folder. Binuklat niya ang mga pahina at sa bawat pagbasa niya ng mga salita, ang lamig sa kanyang katawan ay naging isang matinding kilabot. Isang di-opisyal na kopya ng huling habilin at testamento ng kanyang ama ang naroon. Ngunit ang nakasulat ay hindi ang kanyang pangalan, kundi ang pangalan ni Marco bilang nag-iisang tagapagmana sakaling mawala ang buhay ni Aliana. Ang pirma ng kanyang ama, sa ilalim ay isang pekeng-peke na kopya. Nais mo akong patayin, Marco. Ang bulong ni Aliana, ang kanyang boses ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding puot na ngayon ay tuluyan ng sumunog sa huling natitirang alaala ng pagmamahal sa kanyang asawa. Ang bawat upuan sa malaking hapag ng boardroom sa loob ng bahay ay okupado ng mga matataas na opisyal at kasosyo sa negosyo ni Marco. Sa kabila ng pader, narinig ang mahinang tunog ng mga basong nagkakalitgitan, tanda ng isang pagdiriwang na pinamumunuan ni Doña Consuelo. Ang matanda ay nakangiti ng napakalapad, suot ang kanyang pinakamahalang gintong kwintas, na tila ba nakamit na niya ang rurok ng tagumpay. Mga kasosyo, ang panimula ni Marco habang inaayos ang kanyang coat. Ngayong araw, formal nating ililipat ang lahat ng kapital mula sa pondo ng pamilya ni Aliana patungo sa bagong korporasyon. Narito ang huling habilin ng kanyang ama na nagpapatunay na ako ang may buong karapatan sa mga ari-ariang ito. Inilabas ni Marco ang pekeng dihuwang papel. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa labis na pananabik habang hawak ang pluma. Ngunit bago pa man dumampi ang tinta sa papel, ang malalaking pinto ng boardroom ay bumukas ng marahas. Hindi ang tunog ng wheelchair ang narinig, kundi ang mabibigat na yabag ng sapatos ng ilang kalalakihan na nakauniporme ng pulisya. Sa gitna nila, naroon si Aliana. Nakaupo sa kanyang wheelchair ngunit ang kanyang mukha ay walang bakas ng kahinaan. Sa tabi niya ay ang tapat na si Dr. David at si Attorney Santos. Ang pulong na ito ay walang bisa. Ang malamig na deklarasyon ni Attorney Santos. Hawak namin ang utos mula sa hukuman upang i-freeze ang lahat ng accounts na nakapangalan kay Marco dahil sa kasong falsification of public documents at attempted murder. Namutla si Marco. Ang pluma ay nalaglag mula sa kanyang kamay at gumulong sa sahig. Anong kalokohan ito? Aliana, anong ibig sabihin ito? Ang sigaw niya habang sinusubukang lumapit, ngunit mabilis siyang hinarangan ng mga awtoridad. Inilabas ni Aliana ang kanyang telepono at pinindot ang play button. Ang boses ni Marco at Elena na nagtatalo tungkol sa pagkuha ng pera at ang plano sa pagpapainom ng maling gamot kay Aliana upang manatili itong paralisado ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang bawat kasosyo sa negosyo ay nagbulungan, ang kanilang mga mukha ay napuno ng pandidiri at takot na madamay. Hindi totoo yan. Sinisiraan mo lang ako. Ang yak ni Doña Consuelo habang sinusubukang lapitan si Aliana. Wala kaming kinalaman dyan. Ang anak ko lang ang may gawa niyan. Tumingin si Aliana sa kanyang biyenan at sa unang pagkakataon, dahan-dahan niyang ipinatong ang kanyang mga kamay sa hawakan ng kanyang wheelchair.
Sa harap ng gulat na mga mata ng lahat, dahan-dahang tumayo si Aliana. Ang kanyang dalawang paa ay tuwid na nakatapak sa sahig, matatag at walang pag-aalinlangan. Napaatras si Marco, ang kanyang mga tuhod ay nanghina hanggang sa mapaluhod siya sa harap ng kanyang asawa. Nakalakad ka na?" Ang nauutal niyang tanong. Tiningnan siya ni Aliana mula sa itaas pababa. Ang kanyang boses ay walang galit, kundi isang malamig na hustisya. "Ang akala mo ay nabilanggo mo ako sa wheelchair na ito, Marco. Ngunit ang totoo, ang sarili mong kasakiman ang nagkulong sa'yo sa impyernong tatahakin mo ngayon." Habang pinupusasan ng mga pulis si Marco, lumabas si Aliana sa balkonahe. Sa labas, nakita niya si Elena na naisinasakay din sa kabilang patrol car. Nang makita ni Elena si Aliana, sumigaw ito nang may halong baliw na tawa. "Hindi pa tayo tapos, Aliana. May isang tao pa na nagbayad sa akin para gawin ito sa'yo. Hindi mo alam kung sino ang totoong kaaway mo." Ang bawat sulok ng mansyon ay tila unti-unti nang lumalaya sa mabigat na anino ng nakaraan. Sa sala, nakaupo si Doña Consuelo sa sofa habang yakap-yakap ang isang mamahaling florera, tumatangging umalis sa bahay na akala niya ay magiging kanya habang buhay. "Hindi niyo ako pwedeng paalisin dito. Ako ang ina ni Marco. May karapatan ako sa bahay na ito." Ang hysterical na sigaw ng matanda habang ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos sa kanyang mukhang may makapal na makeup. Lumapit si Aliana. Matatag ang kanyang bawat hakbang sa ibabaw ng makapal na alpombra. Wala na ang wheelchair. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad na dati ay hindi mo aakalaing taglay ng isang babaeng lumpo. Inilapag ni Attorney Santos ang mga papeles sa ibabaw ng mesa sa harap ng matanda. Ang mansyong ito ay nakapangalan sa yumaong ama ni Aliana bago pa man kayo ikasal ni Marco. Walang anumang karapatan ng inyong anak, lalo ka na, Doña Consuelo. Mayroon ka na lamang 30 minuto para ilabas ang mga personal mong gamit. Ang malamig na paliwanag ni Attorney Santos. Nang makita ng matanda na wala na siyang kakampi, maging ang mga kasambahay na dati niyang inaapi, ay tahimik na nakatayo sa likod ni Aliana. Napaluhod siya sa sahig. "Aliana, parang awa mo na. Saan ako pupunta? Wala akong pera. Kinuha ng mga pulis ang lahat ng ari-arian ni Marco." Tumingin si Aliana sa kanyang dating biyenan. Walang galit sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na kawalan ng pakialam. "Doña Consuelo, noong ako ang umiiyak sa sahig na ito, habang pinupulot ang mga basag na plato, tinanong niyo ba kung saan ako pupunta kung itinapon niyo ako? Ang batas ng karma ay hindi natutulog." Umalis si Doña Consuelo. Nabitbit lamang ang isang maliit na bagahe, habang ang mga bulong ng mga kapitbahay ay sumasabay sa kanyang paglalakad palabas ng gate. Nang hapon ding iyon, dinala ni Aliana ang malaking larawan ng kanilang kasal ni Marco sa likod bahay. Itinapon niya ito sa nagbabagang apoy na inihanda para sa mga lumang gamit. Habang pinapanood niyang sinusunog ng apoy ang mukha ni Marco sa larawan, naramdaman niya ang isang malaking pasanin na nawala sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Ngunit ang kapayapaan ay panandalian lamang. Pagpasok niya sa opisina ng kanyang ama, inabot sa kanya ni Attorney Santos ang isang liham na natagpuan sa lihim na lasi ng mesa. Ang sulat ay mula sa kanyang ama. "May petsang ilang linggo bago ito pumanaw. Para sa aking mahal na Aliana." Ang basa ni Aliana sa sulat. "Kung binabasa mo ito, maaaring wala na ako sa mundong ito. Nais kong mag-ingat ka. Mayroon akong isang lihim na anak sa ibang babae, si Jared. Gagawin niya ang lahat para makuha ang kumpanya. Huwag kang magtitiwala kahit kanino, Aliana. Kahit sa mga taong pinakamalapit sa'yo." Nabitawan ni Aliana ang papel. Ang pangalang Jared ay tila isang bagong bagyo na nagbabadya sa kanyang bagong simulang buhay. Ang bawat hakbang ni Aliana sa malawak na lobby ng kumpanya ng kanyang pamilya ay puno ng dignidad. Ang mga empleyado na dating nakakakita sa kanya bilang isang mahina at paralisadong asawa
ni Marco ay nakatayo ngayon ng may paggalang. Suot ang isang pulang coat at may matatag na tindig. Pumasok siya sa silid ng pagpupulong kung saan naghihintay ang mga board members. Ngunit ang katahimikan sa loob ng silid ay naputol nang bumukas ang pinto sa kabilang panig. Isang lalaking may matikas na tindig, suot ang isang mamahaling suit at may pamilyar na mga mata. Mga matang kahawig ng sa kanyang yumaong ama ang pumasok ng walang pasabi. "Sorry kung nahuli ako," ang wika ng lalaki habang may nakakalokong nangiti sa kanyang mga labi. "Ako si Jared, at bilang may hawak ng 25% ng shares ng kumpanyang ito, sa tingin ko ay may karapatan akong maupo sa tabi ng bagong chairperson." Nagbulungan ang buong silid. Tumingin si Aliana kay Jared. Ang kanyang puso ay bumibilis ang tibok, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang mukha. "Ang pulong na ito ay para lamang sa mga rehistradong opisyal, Mr. Jared. Kung mayroon kang shares, maaari kang makipag-usap sa aming legal team pagkatapos ng pulong na ito." Ang matatag na sagot ni Aliana. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. Tumingin si Jared sa kanya ng may halong paghanga ngunit may kasamang matinding lamig. "Napakatapang mo, Aliana. Kahanga-hanga. Ngunit huwag mong isipin na dahil nakatayo ka na muli, ay ikaw na ang nagmamay-ari ng larong ito. Ang laban ay nagsisimula pa lamang." Nang matapos ang pulong, lumapit si Jared sa kanya habang ang mga tao ay unti-unti nang lumalabas. May kinuha siya sa kanyang bulsa at dahan-dahang inilapag sa ibabaw ng mesa sa harap ni Aliana. Isang lumang gintong dongho, ang dongho na suot ng kanyang ama sa araw ng aksidente nito. "Hindi mo alam ang buong katotohanan tungkol sa pagkamatay ng tatay natin, Aliana." Ang bulong ni Jared. Ang kanyang boses ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa isip ng dalaga. "Tanungin mo ang taong nagbabalat kayong tagapagtanggol mo. Baka magulat ka sa isasagot niya." Naiwan si Aliana na nakatitig sa dongho. Ang tunog ng bawat segundo nito ay tila isang paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Sino ang tinutukoy ni Jared? Si David ba? O si Attorney Santos? Ang kapayapaan na akala niya ay nakuha na niya ay muling nabalot ng isang makapal na sung ng pagdududa. Ang bawat papel na nakalatag sa mesa ay tila isang piraso ng nakaraang pilit na ibinabaon sa limot. Nakatitig si Aliana sa ulat ng pulisya mula sa gabi ng aksidente ng kanyang ama. Sa ibaba ng pahina, sa listahan ng mga medikal na rumesponde, nakasulat ang pangalan ni David. "Bakit hindi mo sinabi sa akin, David?" ang tanong ni Aliana. Ang kanyang bose ay nanginginig habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa harap ng bintana. Humarap si David. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot, walang bakas ng pagtatago o takot. "Dahil natatakot ako na baka hindi ka maniwala sa akin, Aliana. Noong gabing iyon, hindi aksidente ang bumasag sa sasakyan ng papa mo. Bago pa man bumangga ang kotse, huminto na ang kanyang puso dahil sa isang uri ng lason na dahan-dahang nagpapahinto sa tibok ng puso." Inilabas ni David ang isang lumang notebook mula sa kanyang bag, isang lihim na talaan ng mga eksperimento ng kumpanyang pinatatakbo ni Jared noon. "Sinubukan kong isalba ang papa mo, ngunit may mga taong humarang sa akin. Binantaan nila ang buhay ng pamilya ko. Kaya nagpanggap akong ordinaryong doktor upang makalapit sa iyo at protektahan ka sa sandaling magising ka sa iyong paralisasyon." Lumapit si Aliana sa kanya. Nakita niya ang maliliit na peklat sa mga kamay ni David, mga bakas ng pagpapahirap na dinanas nito dahil sa pagtatangkang ipagtanggol ang katotohanan. Dahan-dahang hinawakan ni Aliana ang kanyang mga kamay. Naramdaman ang init ng isang taong tunay na nagmamahal at nagpahalaga sa kanya nang walang hinihinging kapalit. "Naniniwala ako sa iyo, David," bulong ni Aliana habang ang kanyang mga mata ay napupuno ng luha ng pag-asa. "Hindi natin hahayaang manalo si Jared. Bukas, sa harap ng lahat ng shareholder,
Ipapakita natin ang katotohanan. Ngunit habang sila ay naghahanda, isang malakas na tawag mula sa gwardiya ng kumpanya ang yumanig sa kanilang gabi. Ma'am Aliana, ang opisina niyo po sa kumpanya. Nasusunog po. Ang natatarantang boses ng gwardiya sa kabilang linya. Tumingin si Aliana sa bintana, kung saan sa di kalayuan ay makikita ang makapal na usok na bumabalot sa tuktok ng gusali ng kanilang pamilya. Naroon ang lahat ng dokumentong magpapatunay sa krimen ni Jared. Ang apoy ay mabilis na lumalamon sa bawat piraso ng katotohanan. Tila ba nais nitong sunugin maging ang kinabukasan na pilit na binuo ni Aliana. Ang bawat piraso ng abo na lumilipad sa hangin mula sa nasunog na gusali ay tila hindi nagdala ng pangamba sa mga mata ni Aliana. Habang nakatayo siya sa tabi ni David sa tapat ng nasusunog na opisina, ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado, parang isang lawa sa gitna ng bagyo. Aliana, ang mga ebidensya. Ang nag-aalalang bulong ni David habang pinapanood ang mga bumbero na pinapatay ang huling sulyap ng apoy. Ngumiti ng bahagya si Aliana at ipinakita ang kanyang maliit na thumb drive. Hindi ako tanga, David. Alam kong gagawin ito ni Jared. Ang mga ebidensyang nasunog doon ay mga pekeng kopya lamang na sadyang inilagay ko para kagatin niya ang pain. Ang mga totoong dokumento ay ligtas na nasa kamay ng mga awtoridad ngayon. Kinaumagahan, sa loob ng boardroom na puno ng mga shareholder, pumasok si Jared na may suot na mapagmataas na ngiti. Tiwala siya na wala nang magagamit si Aliana laban sa kanya. Mga kasosyo, dahil sa naganap na trahedya kagabi, malinaw na walang kakayahan si Aliana na protektahan ang kumpanya. Iminumungkahi ko na ihalhala ko bilang bagong pinuno, ang deklara niya habang nakatayo sa dulo ng mesa. Ngunit bago pa man makasagot ang mga miyembro, bumukas ang pinto at pumasok ang mga ahente ng National Bureau of Investigation, NBI. Sa likod nila ay si Aliana, na may matatag na tindig at walang takot sa kanyang mga mata. Mr. Jared, arestado ka sa kasong pagpatay sa pamamagitan ng paglalason kay Ginoong Alberto, arson, at pagpalsipika ng mga dokumento. Ang malamig na pahayag ng nangungunang ahente habang ipinapakita ang warrant of arrest. Ang mga slide sa malaking screen sa likod ni Jared ay biglang nagbago, nagpakita ng mga malilinaw na transaksyon sa bangko, mga unit ng lason na binilis sa ilalim ng kanyang pangalan, at ang digital na kopya ng tunay na habilin ng ama ni Aliana. Nagkagulo ang buong silid. Ang mga shareholder na dating sumusuporta kay Jared ay mabilis na umiwas ng tingin, ayaw madamay sa kanyang pagbagsak. Napaupo si Jared sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Tumingin siya kay Aliana nang may halong takot at hindi makapaniwala. Paano mo ito nagawa? Lumapit si Aliana sa kanya. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng hustisya. Ang akala mo ay mahina ako dahil lamang sa hindi ko kayang tumayo noon, Jared. Ngunit ang totoong lakas ay hindi nasa mga paa, kundi nasa paninindigan para sa katotohanan. Tapos na ang laro mo. Habang inilalabas si Jared na may mga posas, lumabas si Aliana sa gusali kasama si David. Sa tapat ng daan, nakita niya ang sasakyan ng pulisya na naglilipat kay Marco patungo sa binuong bilangguan. Sa loob ng sasakyan, nakatingin si Marco sa kanya sa bintana. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pagsisisi. Minalas niya ang kanyang mga labi na bumubuo ng mga salitang, "Sorry, Alian." Hindi sumagot si Aliana. Hindi siya ngumiti, ngunit hindi rin siya nagpakita ng galit. Huminga siya ng malalim, hinahayaan ang malamig na hangin ng umaga na hugasan ang huling bakas ng sakit sa kanyang puso. Ang sumpa ng nakaraan ay natapos na. Ang bawat luhang pumatak ay naging pataba sa lupa, kung saan tutubo ang kanyang bagong simula. Ang init ng sikat ng araw sa hapon ay dahan-dahang gumagapang sa malawak na hardin
na puno ng mga namumukadkad na sunflower. 1 taon na ang lumipas mula nang matapos ang bagyo na nagpayanig sa buhay ni Aliana. Ngayon, nakatayo siya sa gitna ng mga halaman, hindi na sa ibabaw ng wheelchair, kundi sa kanyang sariling mga paa na matatag at malayang nakatapak sa malambot na damuhan. Tumingin siya sa malayo kung saan naroon ang maliit na gusali ng kanyang bagong tatag na foundation. Isang institusyon na nagbibigay ng libreng medikal na tulong at suporta para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aabuso at bansa ng karamdaman. Ito ang kanyang paraan upang ibalik ang biyayang natanggap niya. Ang patunay na ang bawat sugat ng nakaraan ay maaaring maging bukal ng pag-asa para sa iba. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang liham na may selyo ng piitan. Galing ito kay Marco. Sa loob ng ilang pahina, isinulat nito ang kanyang matinding pagsisisi, ang pagkilala sa kanyang mga pagkakamali, at ang hiling na sana ay mapatawad siya. Sa tabi ng sulat ay ang balita tungkol kay Doña Consuelo na ngayon ay namumuhay ng tahimik at simple sa isang malayong probinsya, malayo sa karangyaan na dating nagpabulag sa kanya. "Pinapatawad ko na kayo," ang bulong ni Aliana sa hangin, habang dahan-dahang pinapakawalan ang liham sa ibabaw ng mesa. Ang pagpapatawad na yon ay hindi nangangahulugang babalik siya sa nakaraan o hahayaan niyang muling pasukin ng mga ito ang kanyang buhay. Ito ay pagpapatawad upang tuluyan nang lumaya ang kanyang sariling puso sa gapos ng puot at sakit. Ang tunay na kapayapaan ay hindi nakakamit sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pag-iwan sa mga taong nanakit sa iyo sa nakaraan habang ikaw ay patuloy na naglalakad patungo sa liwanag. Isang pamilyar na tunog ng mga yabag ang narinig niya mula sa likuran. Hindi na kailangang lumingon ni Aliana para malaman kung sino ito. Ang amoy ng malinis na sabon at ang banayad na enerhiya ay kay David, ang lalaking nanatili sa kanyang tabi noong siya ay walang kapangyarihan, ang taong naging sandigan niya sa bawat pagsubok. Inilapag ni David ang isang mainit na tasa ng tsaa sa mesa at dahan-dahang na tumayo sa tabi niya. Walang mga mabulaklak na salita, walang labis na pangako. Lamang ay ang dahan-dahang paghawak ng kanyang kamay sa kamay ni Aliana. Ang kanilang mga daliri ay naglapat nang may higpit na nagpapahiwatig ng walang katapusang suporta. "Handa ka na ba para sa hapunan?" ang tanong ni David nang may malambing na ngiti. Tumingin si Aliana sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng kulay rosas na langit ng hapon. "Handa na ako, David, para sa lahat ng darating. Ang buhay ay parang panahon. Maaaring magkaroon ng malalakas na bagyo na wawasak sa lahat ng iyong pinaghirapan, ngunit sa paglipas ng ulan, palaging may liwanag na naghihintay." At para kay Aliana, ang liwanag na yon ay hindi lamang ang kakayahang makalakad muli, kundi ang kakayahang magmahal at magtiwala ng buong-buo ng walang takot na muling masaktan.